Sa chapter 13, Hebrews chapter 13, verse 17, hanggang verse 25. Hebrews chapter 13, verse 17 hanggang verse 25. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mga agsusulit, upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Idalangin ninyo kami, sapagkat kami naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawing ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. Ngayon ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo na walang hanggang tipan, sa makatuwid bagay ang Panginoon nating si Jesus, ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa, upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa ating ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesukristo, na mapasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Datapwat ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral, sapagkat kayo'y sinusulatan ko ng ilang salita. Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na. Kung siya ay dumating madali, kayo'y makikita kong kasama niya. Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal, kayo'y binabati ng mga nangasa Italia. Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat, siya nawa. Ang ating ipapangaral sa hapong ito ay kaapat na bahagi ng aplikasyon sa sulat sa mga Hebreo, ang patungkol sa pamumuno sa iglesia. At meron pa tayong isang pangangaral pagkatapos nito, patungkol doon sa benediction, sa verse 20 hanggang verse 21. So ang bibigyan natin ng emphasis sa gabing ito ay ang patungkol sa pamumuno sa iglesia. Sa lahat ng larangan ng buhay, makikita natin ang kahalagahan ng pamumuno. Kapag may mabuting pamumuno, may kaayusan, may direksyon, at may kasiglahan. Ngunit kapag mahina o mali ang pamumuno, ang resulta ay kaguluhan, pagkalito, at pagbagsak. Kagaya sa ating gobyerno, kapag ang isang bansa ay pinamumunuan ng matuwid at makatarungang mga lider, ang mga mamamayan ay nagtatamasa ng kapayapaan at kaunlaran. Ngunit kung ang namumuno ay tiwali, buong bayan ang nagdurusa sa kahirapan at kaguluhan. Kaya ipinapanalangin natin ang mga namumuno sa ating bayan. Humihina ang ating ekonomiya dahil sa mga iskandal sa gobyerno. Maraming mga investor ang hindi tumutuloy dahil nasisira ang ating reputasyon sa pandaigdigang ekonomiya. Nawawalan ng kumpiyansa ang mga investor sa ating bansa. Kaya't huwag na kayong magtaka kapag hindi na-resolve ang problema na yan sa Kongreso at sa Senado, tataas lalo ang mga bilihin. Kailangan ng isang bansa ng isang maayos na pamumuno. Sa ating mga negosyo, sa ating mga kumpanya, sa inyong mga patrabaho, ang isang kumpanya na may mahusay na leader ay nakararanas ng paglago at tagumpay. Ang mga empleyado ay nagiging masigla at nagtutulungan sapagkat malinaw ang direksyon. Ngunit kapag ang pamunuan ay walang disiplina, walang pananaw, walang pangitain, walang pangarap, bumabagsak ang negosyo
at apektado ang lahat ng mga gumagawa sa negosyo. Kahit sa pamilya, ang ama o ang ina na marunong mamuno sa kanilang tahanan ay nakakapaghubog ng mga anak sa tamang landas. Kapag ang pamilya ay nagkakaisa, may respeto at may pag-ibig. Ngunit kapag walang malinaw na pamumuno, ang tahanan ay nagiging magulo. Kapag ang mga nanay, ang mga tatay, nag-aaway-away sila at ang mga anak ay wala silang masusundan na mabuting halimbawa, ang mga anak ay lumalaki na walang disiplina at walang patutunguhan. Kailangan natin ng pamumuno sa lahat ng larangan ng pamumuhay. Isa sa sakit ng modernong henerasyon ang kawalan ng disiplina. At isang ugat ng kawalan ng disiplina ay ang hindi sanay sa pagpapasakop sa lahat ng mga larangan ng pamunuan mula sa gobyerno, sa trabaho, kahit sa eskwelahan. Ang mga guro ay otoridad sa loob ng eskwelahan. Pero anong nakikita natin ngayon? Ang mga guro na ang natatakot sa mga estudyante. Ito ay nagpapahina ng pamunuan sa loob ng paaralan. Kung kaya't huwag na tayo magtaka na sa susunod na mga henerasyon, tayo ay magpo-produce ng mga taong may diploma pero walang mabuting pag-uugali. At mahihina ang kalooban ng mga estudyante. Puno ang ulo pero hindi na-develop ng maayos ang puso. May edukasyon pero walang mabuting asal. Kailangan ng disiplina. Kung sa lahat ng larangan ng lipunan ay napakahalaga ng pamumuno, lalo na sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. Ang iglesia ay hindi simpleng organisasyon, kundi sinasabi sa banal na kasulatan, ng iglesia ay katawan ni Kristo. Ang mga pinuno ay binabangon ng Diyos, ay hindi lamang nag-aayos ng programa, hindi lamang tayo nagbabantay ng ating pananalapi, o hindi lamang natin sinisigurado na ang isang quarter ng ating iglesia ay hindi tayo magde-deficit sa budget. O hindi naman kaya hindi tayo nauubusan ng programa para maengganyo ang mga tao. Hindi lamang yan ang ating gawain. Tayo ay nagbabantay ng mga kaluluwa. Tayo ay nagpapatibay ng mga Kristiyanong mahihina. Kaya't ang pamumuno sa iglesia ay mahalagang ituring na may paggalang, pananalangin higit sa lahat, at pakikisama sapagkat ito'y disenyo mismo ng Diyos para sa kaligtasan at paglago ng kanyang bayan. Nabasa natin sa unang talata, sa verse 17, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila. Ang iglesia ay nangangailangan ng biblical na leadership. Hindi natin pwedeng alisin ang leadership sa loob ng iglesia. Sapagkat ang ibig sabihin ng iglesia ay organisadong assembly ng mga mananampalataya. Mababasa natin sa Matthew chapter 9 verse 36 na nahahabag ang Panginoon sa mga taong nahahapis at nangangalat. Nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Yan ang itsura ng mga taong kinakahabagan ni Kristo. Mga taong walang pastor. Mga taong paikot-ikot. Mga taong walang direksyon sa kalooban ng Diyos kung kaya nga't kanyang itinatag ang iglesia upang ang mga tao ng Diyos ay hindi magsipagkalat at sila ay maging masigla at masaya sa kanilang pananampalataya kay Kristo. At doon sinabi ng Panginoon, manalangin kayo ng mga manggagawa na ipadala ng Diyos ng anihan sa kanyang bukirin, sapagkat maraming mga tao ang nahahapis at nangangalat at mga kagaya ng tupa na walang pastol. Ang biblikal na leadership ay nililikha ng Espiritu Santo
na ang intensyon ay ingatan ang kawan ng Diyos. Nagbilin si Pablo sa matatanda sa Efeso. Sa Acts chapter 20 verse 28 hanggang 30. Acts 20 verse 28 hanggang 30. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan ng Diyos. At ang buong kawan nasa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Napaka-importanting katangian ng mga namumuno sa iglesia ang pangunguna ng banal na Espiritu. Sapagkat doon lamang nanggagaling ang kapangyarihan sa pagpapatibay ng iglesia, sa pagpapakain sa tupa ng Diyos. At bakit kailangang ingatan ang iglesia? Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa mga matatanda sa Efeso, aking talastas, verse 29, aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Trabaho ng mga pinuno sa iglesia na proteksyonan ang hanay ng iglesia. Kung kaya nga hindi tayo basta-basta nagbabautismo, hindi nyo napansin. Kinakausap nating mabuti ang mga naghahangad na mapabilang sa iglesia. Hindi tayo basta-basta nagtatalaga ng tao sa gawain. Sinabi rin ni Apostol Pablo yan kay Timoteo na huwag kang basta-basta magpapatong ng kamay. Sapagkat minsan wala nang ibang sumisira ng iglesia maliban sa kanyang sariling mga leader. At tungkulin ng mga pinuno ng iglesia na hindi dapat madivide ang iglesia. Huwag hayaang pumasok ang mga lobo sa loob ng iglesia, magpatupad ng disiplina sa loob ng iglesia, at laging tsetsekin ang hanay ng mga manggagawa. Kaya nga, huwag na kayong magtaka na mas mahigpit tayo sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. At yun naman ang tama doon, sapagkat sa Kanya na maraming ibinigay, maraming hahanapin. Sa Kanya na walang nakakaunti ang ibinigay, kakaunti ang hahanapin. Sinabi ni Santiago, huwag ninyong nasaing maging mga guro, sapagkat mas tatanggap tayo ng malaking kahatulan. Kung kaya't napapansin ninyo sa iglesia ng Panginoon, mas madalas at mas mahigpit ang disiplinang ipinatutupad sa pastor at sa mga manggagawa. Bakit? Sapagkat ang kahinaan ng iglesia ay palaging magsisimula. So kung anong klaseng pamumuno meron tayo. At ito ay pinapaunawa sa atin sapagkat kailangan talaga ng iglesia ng biblikal na leadership. Ang kakayahang mamuno ay espiritual na kaloob na ibinibigay ng Diyos sa iglesia. Meron talagang mga miyembro na binigyan ng espiritual na kakayanan na mamuno. Romans chapter 12 verse 4 hanggang 8. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pare-pareho ng gawain, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo, at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa, at yamang may mga kaloob na nagkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula, manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Ang umaaral ay sa kanyang pag-aral o pangangaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno, nakita niyo yung salitang yun. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahahabag ay magsaya. Nakikita natin na hindi lamang pastor ang binigyan ng trabaho sa iglesia,
pagdating sa pamumuno, at yan ay tinuro ko kayo na sa doctrine class, habang lumalawak ang gawain, nangangailangan tayo ng mga pinuno sa iglesia. Upang sa ganon, yung gamit ng Hebrews 13:17 ay gamitin din yan sa lahat ng pinuno ng iglesia. At yan ay biblical na doktrina. Kaya nga, di ba nakita na yung pinuno dyan sa inyong mga Biblia ay laging plural? Sapagkat ang iglesia ng Panginoong Jesucristo bilang isang buhay na katawan ay kailangang lumawak, kailangang lumaki. At tatandaan natin, ang pamamahala sa iglesia ay inilagay hindi para mangibabaw sa buhay ng mga miyembro. May limitasyon ang kapangyarihan ng mga pinuno sa iglesia. Ang pamamahala sa iglesia ay inilagay upang maging katuwang ng bawat Kristiyano sa pagiging masaya sa buhay Kristiyano. Ang kasiyahang ito ay buhat sa pagiging matatag sa pananampalataya. 2 Corinthians 1:24, 2 Corinthians 1:24, hindi sa kami ay may pagkapanginoon sa inyong pananampalataya, kundi kami ay tagatulong sa inyong katuwaan. Paano tinutulungan ng mga pinuno ng iglesia ang kasiyahan ng mga Kristiyano? Sapagkat sa pananampalataya kayo nangagsitatag. Ang kasiyahan natin kay Kristo at ang kasiyahan natin sa ating buhay pananampalataya ay laging nakasukat sa ating tatag sa pananampalataya. Mahirap maging masaya sa buhay Kristiyano kung malambot tayo sa pagtitiwala natin kay Kristo. Mahirap maintindihan ang mga pagpapala ng Diyos na sinasabi natin binibigay sa atin ng Diyos araw-araw. Mahirap maging kontento. Mahirap maging punong-puno ng pag-asa sa ating paglilingkod sa Diyos kung sa una pa lang ang ating pananampalataya ay hindi matibay. Kung kaya po sa iglesia, ang mga pinuno ng iglesia ay nagtuturo ng pananampalataya para ma-enjoy mo ang iyong pagiging Kristiyano, ang iyong pagiging tagasunod ni Kristo. At huwag mong isipin na trabaho namin ng mga pinuno sa iglesia na makialam sa inyong mga buhay. Wala kaming pagkapanginoon sa inyo. Pero sinasabi namin, kung hindi kayo susunod kay Kristo at sa kanyang salita, hindi kayo magiging masaya sa inyong buhay Kristiyano. Ang pamamahala ay dapat isang mabuting pamamahala. Maaring ang iglesia, habang tayo ay nagpapatuloy, marami tayong nakikitang mga kakapusan. Pero dapat nating pagsikapan na ang pamamahala ay kumikilos upang ang iglesia ay tumakbo ng maayos. Kailangang matutunan ng mga miyembro sa mga pinuno ng iglesia kung paano natin susundin ang salita ni Kristo upang sa ganon, habang tumatagal ang ating paglilingkod sa Panginoon, ay nagiging smooth ang ating administrasyon. Ang pamamahala ay dapat isang mabuting pamamahala. 1 Timothy 5:17. 1 Timothy 5:17. Ang mga matanda na nagsipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan. Lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at pagtuturo. Hindi ibig sabihin na tayo ay may posisyon sa iglesia, ay karapat-dapat na tayo sa pagkilala. Kailangan nating patunayan ng isang pamamahalang mabuti. Kailangan nating patunayan ang ating pagsisikap sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Saka nakakita ang pastor, di nag-aaral ng salita ng Panginoon. At pag pumunta sa pulpito ko, ano-anong pinagsasabi.
Mga kapatid, kahit ako pastor, sasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng pastor ay karapat-dapat ng dobleng pagkilala. Sino ang pastor na dapat kinikilala? Nakasulat diyan, yung namamahala ng mabuti. Merong kwalifikasyon ang pamumuno sa iglesia. Kung nagrereklamo tayo na sa bayan natin, maraming nakaposisyon na hindi karapat-dapat, dapat lalo natin tignan sa ating mga iglesia. Bakit? Sapagkat ang binabantayan natin sa iglesia, hindi lang yan tithes and offering, kaluluwa at gawain ni Kristo at ang lahat ng mga katiwala, lahat ng ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos na mga taong dadalhin pa natin sa Panginoon. Kaya nga dapat natin pagsikapan na pag meron tayong nakitang dapat ayusin, dadahan-dahan nating ayusin yan. Kagaya na nagtatayo tayo ng pamilya, isang araw makukuha din natin yan ng smooth. Maaayos din natin yan. Gayunpaman, huwag nating iisipin na walang pananagutan ang pinuno ng iglesia sa iglesia. Kaya maraming simbahan na lugar ng pang-aabuso. Bakit maraming simbahan ang lugar ng maraming lugar ng pang-aabuso sa mga miyembro? Sapagkat hindi natuto ang iglesia sa mga aral na ito, hindi nila na ipapanalangin ng mabuti ang kanilang pastor. Ang mga kalalakihan sa iglesia, hindi nila na nagagabayan ng mabuti at natutulungan ng mabuti ang kanilang pastor sapagkat hindi itinuro sa mga miyembro na ang mga pinuno ng iglesia ay may pananagutan sa Diyos at sa iglesia. Ulitin ko yung nakasulat sa 1 Timothy 5:17, ang matatanda na nagsipamahalang mabuti ay aariing may karapatan sa iba yung kapurihan, lalong-lalo na ang nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Makikita mo na yung pamamahalang mabuti, saan kinukuha ang batayan ng pamamahalang mabuti sa iglesia? Nandoon sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kung ano ang doktrina mo, dapat ganun ang practice mo. Ang pamamahalang mabuti sa iglesia ay tinitignan natin sa kung paano natin itinuturo at ipinapatupad ang salita ng Diyos sa iglesia. Isa pa, ang pamamahala sa iglesia ay may pananagutan higit sa lahat sa Panginoong Hesukristo. 1 Peter chapter 5 verse 1 hanggang 4. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Kristo, na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sapilitan, kundi may kasiyahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip, ni hindi naman nagaya ng kayo'y may pagka-Panginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. At pagkahayag ng Pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. May mga pastor sa lupa, pero lahat ng yan ay hindi pwedeng hindi magpapasakop kay Kristo. Merong pangulong pastor. Ang simbahan ay hindi negosyo ng pastor, ni ng pamilya ng pastor, at kung sino pang mga tao sa loob ng iglesia. Merong isang dakilang pastor na nagmamayari ng iglesia, kung kaya't ang pastor ay magiging kapakipakinabang lamang kung kanyang gagampanan ng kanyang tungkulin ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, nabanggit natin na importante sa iglesia
ang isang biblikal na leadership. At ipinapanalangin ko sa Diyos na magkaroon ako ng mga katuwang sa pamumuno sa iglesia. Dahil marami tayong aabutin para kay Kristo. Marami tayong aayusin na mga gawain. Hindi ko tinutukoy yung mga nakikita niyong building project, pero higit sa lahat, kailangan natin ng katuwang para bantayan ang mga bagong Kristiyano. Kung gusto nating lumawak ang ating ministeryo, kailangan ihanda natin ang ating mga puso at isip na maging responsable. Kailangan natin ng mga dagdag na magulang sa pananampalataya sa iglesyang ito. Kaya nga, bumalik tayo sa Hebrews chapter 13. Gusto kong ipaalala sa inyo na isa sa mga puna ng sumulat, isa sa mga problema ng mga Kristiyanong sinulatan dito ay hindi sila lumalago. Sa kabila ng sila ay matatagal ng Kristiyano, hindi sila lumalago. Ito ang dahilan kung bakit kahit marami na silang pinagdaan ng kahirapan tungkol kay Kristo, nanganganib sila na tumalikod sa pananampalataya. Hindi ba habang tayo ay nag-i-invest sa isang bagay, lalong dapat mahirap tayong tanggalin dyan sapagkat marami na tayong dugot pawis na inilagay sa gawain na yan. Pero itong mga taong ito na sinulatan, marami na silang kahirapan ng una matapos silang naliwanagan. Nakipaglaban sila para sa pananampalataya, pero habang tumatagal, imbis na patatag sila ay lumalambot, sila ay humihina. Mababasa natin sa chapter 5, verse 11 hanggang 12, nang ipinapaliwanag ng sumulat ng Hebreo, sa mga Hebreo, na marami siyang sasabihin tungkol kay Kristo. Mababasa natin, tungkol sa Kanya, marami kaming sasabihin. At mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. Sapagkat nang kayo'y nararapat ng maging mga guro, dahil sa katagalan, ay muli kayong nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos, at tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Makikita natin na supposedly nagiging katuwang na sila sa pag-aalaga sa mga bagong Kristiyano, lalo na sa panahon na mahirap sumunod kay Kristo, na sila'y inuusig ng kanilang mga kababayan at marami sa kanilang nag-iisip na bumalik na sa dati nilang buhay. Maraming matatagal na Kristiyano na hindi pa rin nakakaintindi ng mga aral ni Kristo. At ang sinabing dahilan, hindi sila lumalago dahil sa kanilang mapurol na pakikinig. At anong ibig sabihin ng mapurol na pakikinig? Alalahanin natin, bumalik tayo sa Santiago 1:19. Anong turo ni Santiago sa mga Kristiyano? Isipin natin, ang sulat ni Santiago ay halos kakontemporary ng sumulat ng sulat na ito sa mga Hebreo. Makikita natin dyan sa dalawang sulat na yan na hindi pa komplikado masyado ang structure ng church. In fact, yung assembly na ginamit sa Hebrews 10:25 at saka yung ginamit na assembly sa James ay galing sa Griegong salita na sinagoga. The basic form ng iglesia ng panahon ng mga apostoles. Now, basahin mo sa James 1:19, makikita mo anong instruction ni Santiago sa mga Kristiyano. Kayo ay magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. So, meron palang mabagal na pakikinig. May mapurol sa pakikinig. Na sinasabi ni Santiago, maging maliksi ang bawat tao sa pakikinig. Now, magtatanong tayo kay Santiago, Santiago, anong ibig sabihin mo pagka sinabi mong maging maliksik kayo sa pakikinig? Pumunta ka sa verse 22, and then tatalon tayo sa verse 25. Anong ibig sabihin
ng mabagal sa pakikinig. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. So yung sinasabihan niya na magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, tinutukoy niya yung mga taong kinig lang ng kinig pero hindi tumutupad sa salita ng Diyos. And then verse 25, at ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kung hindi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. So makikita natin, ang pagiging makupad ng mga Kristiyano sa pakikinig, ang pagiging makakalimutin ng mga Kristiyano sa mga salitang ipinangangaral sa kanila, ang pagiging masuwayin ng mga Kristiyano na pagkatapos nilang malaman ang kalooban ng Diyos, hindi nila gagawin. Ito ay nagkakaroon ng hindi magandang resulta sa kanilang paglago. Kaya sila ay nananatiling immature sa pananampalataya. Nangangailangan silang tubuan ng mga pangunahing aral ng Diyos muli. Lagay tayo ng lagay ng pundasyon. May isipin mo, kayo ay magtataka sa mga iglesia ng Panginoon na nakakalat sa buong daigdig na maraming Kristiyanong matagal na kailangan mong ulit-ulitin sa Kanya na yung buhay mo dati, hindi mo na buhayan ngayon. At yan ay pangunahing aral ni Kristo. Ang kahalagahan ng iglesia, ang kahalagahan ng pagpapatuloy sa pananampalataya, hindi dahil sa walang nagtuturo sa mga Kristiyano, kung hindi sa hindi nila pakikinig. Hindi sila nagkakaroon tuloy ng karanasan sa salita ng katwiran. Tandaan natin, ang tunay na pakinabang ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi dumami ang alam natin sa salita ng Diyos. Dahil maraming aral ng aral pero hindi nakakarating sa katotohanan. Hindi lamang theoretical ang pananampalatayang ito, kundi tayo ay hinuhubog ng Diyos para maging bagong tao. Na habang tayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya natin kay Kristo, yung dati nating pagkatao, unti-unting pinapatay ng banal na Espiritu. At yan ay pangunahing aral. Sa ganun, nasasanay ang ating pakiramdam, ang ating mga instinct. Alam na natin kung ano yung mabuti at masama. Walang matandang Kristiyano ang hindi nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Alam na natin kung anong gusto ng Diyos at alam na natin ang hindi nakakapagbigay lugod sa Diyos. Kailangan magsipaglago ng mga Kristiyano at ang mga pinuno ng iglesia ay instrumento ng Diyos upang lumago ang mga Kristiyano. Hindi tayo pumunta rito at pagkatapos nagdala tayo ng Biblia at kanya-kanya tayong basa. Simula nung una kayong dumating sa gawaing ito, palaging may nangangaral ng salita ng Diyos. May nagtuturo sa inyo, may nagbibisita sa inyo. Minsan binibigyan pa tayo ng gabay sa devotion, weekly. Kumpleto ang ating booklet sa discipleship, mula booklet 1 hanggang booklet 6. Bakit ipinapakita na kailangan may gabay ang Kristiyano para lumago? Ephesians 4:11 hanggang 14. At ipinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostoles, at ang iba'y mga propeta, at ang iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Bakit nagbigay ang Diyos ng ganyang mga kaloob sa iglesia? Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin natin na ng lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Bawat isa sa atin ay tinawag upang maging konforme kay Kristo. At paano yan ginagawa ng Diyos? Binibigyan ka ng Diyos ng tagapagturo sa buhay mo. Binigyan ka ng iglesia kung saan ka didisiplinahin. Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa. Upang huwag nating gayahin at huwag tayong matulad sa mga Kristiyano rito na mga Hebreo na sinulatan na sa tagal na nilang Kristiyano, kailangan pa silang turuan uli.
Yung ipinangaral kanina, huwag kayong magpadala sa kung ano-anong aral. Hindi mo sasabihin yan sa Kristiyanong matagal na at nakakaalam ng salita ni Kristo. Subalit kailangang sabihan sila uli. Upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa lalang ng kamalian. Napaka-importante ng mga nagdidisipulo. Kung nung kayo'y naligtas, may nagdisipulo sa inyo, ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa inyo. At kailangan ng mga bagong Kristiyano, ng mga matatandang Kristiyano na gagabay sa kanila. 1 Thessalonians chapter 2 verse 11 hanggang 12, gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawat isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo'y inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Obserbahin natin na sa Hebrews chapter 13, 2 beses sila binigyan ng instruction kung paano nila tatratuhin ang kanilang mga pinuno. Sa 13 verse 7 at saka 13 verse 17. 13 verse 7, alalahanin ninyo, nagkakaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos. 13 verse 17, magsitalima kayo sa mga namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila. At meron pa rito, sa verse 24, batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo. Anong maiintindihan natin dito? Na etong mga Hebreo na sinulatan, hindi sila lumago hindi dahil sa walang nagtuturo sa kanila. Merong nagtuturo sa kanila. Ang problema, makupad silang makinig. Isa nga sa napansin natin sa ating pag-aaral ng Book of Hebrews, sabi ng sumulat, marami akong sasabihin sa inyo, baka hindi nyo maintindihan, pero ang mga konsepto sa librong ito ay komplikado. Kaya nga, isa sa hadlang sa paglago ng Kristiyano, kung hindi natin matututunang tratuhin ng tama ang mga tagapagturo natin ng salita ng Diyos. Walang anak na nagiging mabuting anak na hindi marunong gumalang sa kanyang magulang. Walang mabuting trabahador ang nakakamaster ng trabaho na hindi marunong sumunod sa kanyang boss, sa kanyang manager, sa kanyang superior. Ang lahat ng ito ay parte ng pagsasanay natin bilang Kristiyano. Kaya ang tanong, paano magpapasakop sa mga pinuno ng iglesia? Paano dapat magpasakop sa mga pinuno ng iglesia? At ito natin, dire-diretsuhin natin ang mga talata. Una, isaalang-alang natin ang kanilang gawain. Minsan, nahihirapan tayong sumunod sa mga pinuno ng iglesia dahil hindi natin naiintindihan ano ba ang kanilang mga gawain. Baka hindi mo naiintindihan sa buhay mo, ano bang business ni pastor sa buhay ko? Ano bang business ng matandang Kristiyano sa buhay ko? Ano ba to? Bakit? Tanong to. Kamusta ka na? Kamusta ka na? At may mga kapatid tayo ritong natitisod kapag tinanong mo ng kamusta ka na. Minsan, hindi natin naiintindihan ang paraan ng pagpapasakop sa kaayusan ng iglesia kasi hindi natin naiintindihan ano bang gawain itong mga taong ito sa buhay ko at sa iglesia at sa mga kapatid ko. Nakasulat din doon sa verse 17, sila'y nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Ipinananalangin nila kayo araw at gabi. Pinaghahandaan nila ang inyong mga buhay. At sa totoo niyan, magtataka ka, hindi pa nangyayari sa iyo, binigyan ka na ng warning ng pastor mo. At paano niya nalaman yun?
sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at isang mabuting bagay kung matututo tayong makinig. Kung hindi tayo makikinig sa pastor, at least makinig tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat ang pastor, magsusulit yan sa Panginoon. Kaya nga, kung mayroong dapat unang mag-ayos sa iglesia, dapat ang pastor ang unang mag-ayos ng kanyang buhay. Dahil magsusulit siya sa Diyos. At kung ang mga miyembro sa iglesia ay magiging masuwayin at magbibigay ng sama ng loob sa kanilang mga ngaral, sinong hindi makikinabang? Ang iglesia rin. At ito'y hindi ninyo mapapakinabangan. Ayaw mong makinig, o imbis na binibisita ka ng pastor mo, hindi ka niya bibisitahin, ayaw mong makinig sa kanya. Pero ipinapanalangin ka niya, nevertheless. Ayaw mo siyang makasama, hindi niya ipipilit ang sarili niya sa iyo. Pero hindi ka makikinabang kung hindi siya makikipag-fellowship sa iyo. Marami tayong pwedeng pag-usapan at pagtulungan sa pangalan ni Kristo. At gusto ko kayong makatulong at makasama sa gawain ng Diyos. Limitado lang ang ating pagkakataon. So habang tayo binibigyan ng Diyos ng buhay, ba't hindi tayo mag-fellowship? Bakit hindi tayo maging masaya at magtulungan tayo sa gawain ng Panginoon? Subalit, kung hindi ninyo nauunawaan ang gawain ng mga pinuno ng iglesia, hindi tayo makakapagtulungan ng maayos. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 hanggang 13. 1 Thessalonians 5, 12 hanggang 13, ipinamamanhik namin sa inyo mga kapatid, na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Kailangan nating maintindihan ano ba ang ministeryo ng mga taong nangangaral ng salita ng Diyos. Bakit may mga tao na iaalay nila ang buhay sa ganitong klaseng gawain, na mas ipaprioritize nila ang magtayo ng iglesia kaysa magtayo ng negosyo? Intindihin natin ang mga bagay na ito at maiintindihan mo kung paano magpasakop sa mga pinuno ng iglesia. At babantayan mo rin ang kanilang gawain sa iglesia. Kapag ang mga pinuno ng iglesia ay nagkakamali, anong gagawin mo? Kausapin mo. Pagsabihan mo si pastor pag nagkakamali si pastor. Pero ano sinasabi sa banal na kasulatan? Huwag mong pagwikaan ng matanda kung hindi pangaralan mo siyang tulad sa ama. Hindi naman sinasabi sa Biblia na hindi pwedeng sawayin ng pastor. Kausapin mo siya na kagaya ng kinakausap mo magulang mo. Di ba? Sa ganyang paraan nagkakatulungan tayo. At nagkakaintindihan tayo. Bakit? Pare-parehas tayong may pananagutan kay Kristo. May pananagutan ako kay Kristo para sa inyo, may pananagutan kayo kay Kristo para sa akin. Kaya nga mga kapatid, darating ang panahon, magtatayo ang Diyos ng mga pinuno sa iglesia. Kung ang iglesia ay nakakaintindi kung paano ninyo kikilatisin ang kanilang mga gawa at kung paano ninyo sila tutulungan at paano ninyo sila mamahalin, hindi tayo nag-uusap sa pera, nag-uusap tayo sa pag-ibig. Yan ang una. Unawain, intindihin kung ano ba ang ministeryo ng salita ng Diyos. May intindihan mo yan kapag ka nag-alaga ka na ng kaluluwa. Maiintindihan mo yan. Ganito pala ang pakiramdam ni pastor na nag-uumpisa ko. Ganito pala yung stress ni pastor nung nag-uumpisa ko at ngayon ako naman ang gumagawa. At salamat sa inyong pagtulong mga kapatid na tinutulungan ninyo ako na alagaan ang mga batang mga kapatid natin. Ganun lang talaga. It takes time, pero kailangan nating manalangin para sa mga mahihina. Pangalawa,
idalangin ang mga pinuno ng iglesia. Bumalik tayo sa Hebrews chapter 13. Pumunta tayo sa verse 18 hanggang verse 19. Idalangin ninyo kami. Sapagkat kami naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. Inaaral ko sa inyong malabis na gawin ito upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. Mabasa natin na itong sumulat sa Book of Hebrews, nakakulong siya. At sinasabi niya, ipanalangin niyo ako, gusto ko na kayong makasama. Gusto ko na kayong makakita. Gusto ko kayong mag-fellowship. Gusto ko kayong maka-fellowship. Ipanalangin ninyo kami. Bakit? Higit sa lahat, ang mga pinuno ng iglesia ay kailangan straight sa pamumuhay. At walang ibang tutulong para ang mga pastor ay lumakad ng matuwid, kailangan ng iglesyang madalanginin. Bakit? Kapag ang pastor nagtatago ng kasalanan sa puso, paano pa siya mangangaral na may kapangyarihan? Paano pa siya gagamitin ng Diyos? Ikaw din ang hindi makikinabang. Kung ang pastor mo mapag-imbot, magnanakaw, mapakiapid, hindi ba? Hindi naman pwedeng humarap tayo sa pulpito at pagkatapos hindi maayos ang ating pamumuhay. Kailangan ang mga pinuno ng iglesia ay magsikap na mamuhay ng marangal. Dahil ang marangal na pamumuhay, hindi yan natatapalan ng kung ano-anong establishmentong itatayo natin. May kasabihan ng mga tao, mabuti pang tumira ka. Mabuti pa sa isang bahay na anin mo ang bahay na bato kung nakatira kwago. Mabuti pang tumira sa bahay kubo kung nakatira naman ay tao. Isipin mo, maraming akusasyon at maraming tukso na nakatarget sa mga pinuno ng iglesia. Pero walang ibang suporta higit sa lahat na hihingi ng pastor sa iglesia maliban, huwag ninyo akong aalisin sa inyong mga pananalangin. Dahil gusto kong mamuhay ng matuwid. At lagi niyong gagawin yan, magiging masarap ang fellowship natin. Magiging masaya ang fellowship natin. Kasi sinasabi ng sumulat, labis ninyong gawin ito upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. Hindi ba the more na pinapanalangin mo ang isang tao, the more nagiging malapit ang inyong kalooban sa isa't isa? Kahit ang mga taong nais nating dalhin kay Kristo, kahit pa ayaw nilang manawala sa ating ebanghelyong ipinangangaral, pero the more na ipinapanalangin mo sila sa Diyos, lalong tumitindi ang iyong pagnanasa na dalhin sila kay Kristo. Kaya nga mga kapatid, sa kahit anong hirap ng iglesia, at kahit anong katitisuran na meron sa ating mga pagitan, huwag na huwag mong hindi ipapanalangin ang kapatid mo. Ipanalangin mo ang kapatid mo sa Panginoon. Nasa spiritual na pakikipaglaban tayo. Lalong-lalo na mga tagapanguna natin sa gawain ng Diyos, yung nakikita niyong araw-araw tumatrabaho sa ministeryo. Maraming salamat sa inyong tulong, pero higit sa lahat, pinag-iimbutan namin ang inyong pananalangin. Second Thessalonians chapter 3 verse 1 to 2. Second Thessalonians chapter 3 verse 1 to 2. Katapos-tapusan mga kapatid ay inyong idalangin kami upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo. At upang kami mga ligtas sa mga taong walang katwiran at masasama, sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Paano ka magpapasakop sa pinuno na iglesia? Ipanalangin mo siya palagi
na kahit saan siya pumunta, may pagkakataon para sa kanya na ipangaral ang salita ng Diyos. Bakit? Importante sa iyo ang salita ng Diyos. Di ba nabasa, nakasulat dyan, na sana ang salita ng Diyos ay lumaganap at luwalhatiin na gaya rin naman sa inyo. Ikaw ba ay magnanasa na ang ibang tao makapakinig ng salita ng Diyos kung hindi mo naman gustong mapakinggan ang salita ng Diyos? Kung ipinahahalagahan ng simbahan ang salita ng Diyos na ipinangangaral sa inyo, ipapanalangin ninyo ako na makarating ako sa mga lugar at ipapangaral ko rin sa kanila ang salita ng Diyos. Gaya ng ito'y tumulong sa inyo at ito'y nagbago sa inyo at ito'y naging gabay ninyo sa inyong pamumuhay. Hindi lahat ng tao may pananampalataya. Maraming masasamang tao. Lalo na kung ang mga taong masasama, sasawayin mo. Imbis na ayusin nila ang kanilang mga buhay, magsasalita sila ng masama sa mga tindahan, sa mga kalye. Pagkat wala silang pananampalataya sa Diyos. Nakita niyo ba yung viral sa Facebook na binaril habang nag-share ng gospel? Ganyan na kasama ang mga tao ngayon. Kaya mga kapatid, kung gaano katotoo ito, 2,000 taon na kalilipas, lalong kailangan natin ito ngayon. Sapagkat ang mga mabuti, lalong magpapakabuti. Ang masasamang tao, lalong magpapakasama. At ang mga anak ng Diyos, pagka ginamitan mo ng salita ng Diyos, susunod sila kay Kristo. Pero ang mga hindi anak ng Diyos, pagka pinangaralan mo ng salita ng Diyos, magagalit pa sila. Dumating na ang liwanag sa sanlibutan, pero ang sanlibutan mamumuhi sa liwanag sapagkat ang kanyang mga gawa ay masama. Mga kapatid, ang sinusundan natin si Kristo ang liwanag ng sanlibutan. At umaasa kami na ipapanalangin nyo palagi ang mga pinuno ng iglesia. Una, upang makapamuhay kami ng matuwid, ng marangal. Pangalawa, magkaroon kami ng maraming oportunidad na ipangaral ang salita ng Diyos at mailigtas tayo sa mga taong masasama. Pangatlo, pagtiisan mo ang salitang iniaaral. Paano magsisipagtalima at magpapasakop sa mga pamumuno ng iglesia? Pagtiisan natin ang salitang ipinangangaral. Pumunta tayo sa chapter 13, verse 22 ng Hebrews. Kung napansin ninyo, tinalunan natin yung verse 20 hanggang 21. Binanggit ko na kanina, yan ay isa pang pangangaral sapagkat yan ang benediction ng Book of Hebrews. Pero pansinin ninyo sa verse 22, ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid na inyong pagtiisan ang salitang iniaaral. Ang pakikinig ng salita ng Diyos ay hindi masarap sa pakiramdam, sa totoo lang. The more na masarap pakinggan ang salita ng Diyos, mag-iisip ka kung salita ba talaga ng Diyos na napapakinggan mo o binubola ka lang ng mga ngaral. Ang salita ng Diyos ay laging kontra sa sistema ng sanlibutan ito. Babaguhin ito ang ating mga sensibilidad. Marahil mayroon tayong mga nakasanayan na tama, itutuwid ng salita ng Diyos, hindi yun masarap sa pakiramdam. Masakit yun sa ulo. At minsan kapag tayo ay nag-uusap tungkol sa mga komplikadong doktrina at mahahabang talata, sa totoo lang, hindi lang ulong masakit, hindi ba pati katawan masakit. Isipin mo kung sinasabi sa banal na kasulatan, alalahanin ninyo yung mga nagpapagal sa pagtuturo ng salita ng Diyos. At isipin mo na yung ipinangangaral sa iyo ay kapiraso lamang na mga bagay na inaral ng pastor at pinaghandaan ng pastor. Gayunpaman, hindi tayo pare-parehas ng maturity pagdating sa pagtanggap ng salita ng Diyos, kaya sinasabing pagtiisan natin
ang salitang iniaaral. Maaari ang naririnig ninyong salita ay mahirap tanggapin. Kahit ang mga apostoles ay nagsabi, it is a hard saying. Who can hear it? Nagsipagtalikod ang mga tao, hindi na sila sumunod kay Kristo, natisod sila sa pangangaral ni Kristo, nang hindi nila nakuha ang gusto nila kay Kristo, iniwanan nila si Kristo. At ang sabi ng mga alagad, ang tigas ng mga pananalita mo. Sino makikinig sa iyo niyan? Paano tayo madadami, pastor? Yang pangangaral mo nakakapagod pakinggan. At sasabihin sa atin ng Panginoon, ang laman ay walang mapapakinabangan. Ang salita na ipinangangaral ko sa inyo, sa salita ni Kristo, ito ay espiritu at ito ay buhay. Kaya tinanong niya, mga alagad, simula nun marami nang hindi sumunod kay Kristo at sinabi ng Panginoon sa mga alagad niya, ay kayo magsisipaglayasan na rin ba kayo? At sumagot si Simon Pedro, Panginoon, saan kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay. At naniniwala kami na ikaw ang Kristo, ang banal ng Diyos. At sinabi sa kanila ng Panginoon, hindi ba pinili ko kayong 12? At ang isa sa inyo, dyablo. Tinutukoy niya si Judas Iscariote. Kahit basahin natin sa parable of the sower na may iba't ibang klase ng lupa na naging ilustrasyon sa iba't ibang klase ng puso na tumatanggap sa salita ng Diyos. May mga puso na parang pusong bato, na mababaw lang ang pagtanggap ng salita ng Diyos, masaya pero hindi nag-uugat. Maraming tumatanggap ng salita ng Diyos na habang nakikinig sila sa pangangaral, i-inspired sila, pero pag dumating ang mga problema sa buhay, nakakalimutan nila yung salita ng Diyos na kanilang pinakinggan. At marami namang mga tumatanggap ng salita ng Diyos na kagaya ng tumanggap sa tabing daan, na kapag pinakikinggan nila ang pangangaral ay parang tinatangay lang ng ibon. Marami sa kanila wala naman talagang interes makinig ng salita ng Diyos, kaya nagiging makakalimutin sila sa lahat ng mga salitang ipinangangaral. Meron din namang tumatanggap ng salita ng Diyos pero sinasakal ng kamunduhan at mga pag-iimbot at materialistic na pag-iisip sa libutan ito. Pero tandaan natin, merong isang katangi-tanging lupa. May katangi-tanging puso na namumunga. Sa Luke chapter 8 verse 15, nababasa natin, at ang pusong mabuti at ang mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti na iniingatan ang salita pagkarinig at nagbubungang may pagtitiis. Ang pagtanggap ng salita ng Diyos mahirap, lalo na ang pagsasagawa nito. Mahirap baguhin ang isip natin kung ang isip natin masuwayin. Babaguhin pa kaya natin ang ating mga gawa? Kaya nga sinasabi, pagtiisan natin ang salitang iniaaral sa atin. Sapagkat kapaki-pakinabang lang ang salita ng Diyos kung titignan natin ito, na ito ay kapaki-pakinabang sa pagdodoktrina, sa pagsansala ng mga maling kaisipan, sa pagtutuwid ng mga maling asal, at sa pagsasanay ng mga Kristiyano, upang ang mga tao ng Diyos ay maging mga sakdal at tinuruang lubos. Nakaka-boring mag-aral. Kaya ngayon, ang mga pangangaral, 30 minutes na lang, totoo lang yun, totoo yun. Bakit? Talagang. Pero isipin mo hindi tayo magkikita ng 6 na araw. Pagkatapos, dadalo ka sa pananambahan, titipirin ka pa. Hindi pa ipaliliwanag ng maayos ang salita ng Diyos. Ang masaklap yung pastor mo, nagkwento pa. Nagpatawa pa. At kung ano-ano pang pinaggawa sa pulpito, isipin mo. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, mahirap yan. Lalo na rin ang pakikinig ng salita ng Diyos, mahirap yan. Kaya nga ang sinasabihan ng mga Kristiyano, pagtiisan ninyo ang salitang ipinangangaral.
Talagang pagka seryoso ang pangangaral ng salita ng Diyos, aantukin ka. Madidistract ka. E di lalo na kapag susundin mo na, lalong mahirap. Kaya nga mga kapatid, sinabi rin sa Hebrews chapter 12 verse 5, sinabihan sila, inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong iwalang bahala ang parusa ng Panginoon. Huwag kang manlulupaypay kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Pagka pumupunta ka ba sa bahay-sambahan, parang lagi kang nire-rebuke, pagtiisan mo ang aral na itinuturo sa iyo. Sapagkat mamumunga ka kung ikaw ay magtitiis sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Hindi pa tayo inuusig niyan. Tumatanggap pa lang tayo ng salita. Tumatanggap pa lang tayo ng pagtutuwid. Sa totoo niyan, sa banal na kasulatan, kailangang makatikim ka ng mabagsik na pangangaral para lumago ka sa pananampalataya. E di ba sinasabi sa Titus chapter 1 verse 12 hanggang 13? Dahil ang mga taga-Kreta ay mga sinungaling at masasamang hayop at matatakaw na mga tamad. Anong sabi ni Pablo kay Tito? Sawayin mo silang may kabagsikan. Para ano? Para gumaling sa pananampalataya. Isipin mo may mga tao talaga na hindi gagaling kapag hindi mo binagsikan. At umaasa ako mga kapatid na nakukuha tayo sa isang salita lang. Sana meron tayong ganong klaseng pananampalataya. Nakagaya ng pananampalataya ng centurion, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, pero sa isang salita mo lamang gagaling na ako. Maaayos na ako. Matutuwid na ako. Sa isang salita mo lang. Pero kung nagiging para tayong bata na paulit-ulit, huwag kang magulat na isang araw makakatikim ka ng solidong pangangaral. Gayunpaman, pagtiisan ang salitang ipinangangaral. Bakit? Sapagkat kung sanay kang matuwid, isang araw tutuwid ka talaga. Yan ang problema ng modernong Kristyanismo. Pag hindi nila napapakinggan ang kanilang napapakinggan, naghahanap sila ng mga tagapagturo na mag-a-adjust para sa kanila. Kaya't marami nagpapakilalang Kristiyano ngayon na hindi mukhang Kristiyano. Hindi Kristiyano mag-isip, hindi Kristiyano magsalita, hindi Kristiyano gumalaw. Mga kapatid, nagsisimula yan sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid na inyong pagtiisan ang salitang iniaaral. Yung ibang bahagi rito na hindi natin naabot ngayon, ay loobin ng Panginoon sa linggo ng umaga ay dadalhin sa atin ng Panginoon. Pangapat, 24, batiin ninyo ang lahat ng namiminuno sa inyo. Ngayon, pangwakas na panawagan. Bagamat napakahalaga ng pamumuno sa iglesia, huwag nating kalimutan na si Jesucristo, ang ating dakilang pastol, ang pastol ng mga tupa. Basahin nga natin sa verse 20 and verse 21. Ang Diyos ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa makatuwid bagay ang Panginoon nating si Jesus, ay pakasakdali nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo, na mapasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Ang mga pastor, ang mga pinuno ng iglesia, ang mga mangangaral, ang mga guro, ay katiwala lamang na inatasan ng Diyos, kung kaya't sinasabi natin, dapat
magkaroon palagi ng transparency sa iglesia. Hindi mo na hihintayin, nahingin ka ng report, mag-report ka. Because it is required in his stewards that a man be found faithful. Si Kristo lamang ang may ganap na kapangyarihan upang magbantay at mangalaga sa kanyang bayan. Kaya't matapos tayong palalahanan na magsitalima at makiisa sa ating mga pinuno, agad tayong tinuruan ng Panginoon. Itinuro tayo ng Panginoon, huwag natin kakalimutan sa Hesukristo. Si Hesukristo ang nagtalaga ng mga bagay na yan. Sinabi sa Ephesians, nang siya'y umakyat sa langit, si Hesukristo ang nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Tumingin tayo kay Hesukristo na siyang binuhay mula sa mga patay at siyang dakilang pastol ng mga tupa. Siya ang mag-aayos sa atin sa bawat gawang mabuti. Siya ang tutupad ng kanyang kalooban sa ating mga buhay gamit ang mga instrumento na gabay sa atin sa iglesia. Dito maliwanag na ang lakas at tagumpay ng pamumuno sa iglesia ay nagmumula lamang kay Kristo. Siya ang gumagabay. Siya ang nagbibigay lakas. Siya ang nagpapaging ganap sa atin hanggang wakas. Kaya't habang iginagalang at ipinapanalangin natin ang ating mga pinuno sa iglesia, lagi natin silang ilapit sa ating Panginoon. Sapagkat kung kailangan mo ng tulong, kailangan din ng pastor mo ng tulong ng galing sa Diyos. Kailangan din ng mga nagdidisipulo sa iyo, yung nagbabantay sa iyo at lagi nagpapaalala sa iyo na huwag kang liliban sa pagtitipon. May mga matatandang kapatid na nagpapaalala sa iyo, kapatid, tumalikod ka na sa dati mong buhay, tapos na tayo diyan. Kung kailangan mo na nagpapaalala sa iyo, ay lalong kailangan din nila ng panalangin mo. Kaya sa lahat ng mga bagay, nagtitiwala tayo kay Kristo. Siya ang dakilang pastol ng mga tupa at siya magdadala sa atin hanggang sa kaluwalhatiang walang hanggan. Pagpalain tayo ng Panginoon. Salamat sa inyong pakikinig. Manalangin tayo. O Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. Tulungan mo kami magpasakop sa inyong salita. Tulungan mo kami magpasakop sa disiplina na iyong nilagay sa iyong salita at tinutupad ng iglesia. O Diyos, nakikita mo kung gaanong napakaraming tao pa ang napapagod at naliligaw ng landas. Magpadala ka ng mga kamanggagawa sa iglesia. Magdala ka ng mga katuwang ng pastor sa iglesia na mag-aalaga sa mga tao. Magdala ka ng mga prayer partners sa church. Magtayo ka ng mga kalalakihan na puspos ng banal na Espiritu. At hinubog mo sa pag-ibig ni Kristo. At may mabuting patotoo sa iglesia. Hindi basta marunong lang sa Biblia. Kung hindi nasanay sa disiplina ng salita ng Diyos, sapagkat hindi kami mamumuno ayon sa aming sariling pag-iisip, palagi kaming magpapasakop sa salita ni Kristo. O Diyos, tumawag ka ng mga dagdag na tagapagturo sa iglesia. Magtayo ka ng mga haligi para maproteksyonan ang kawan ng Diyos at hindi makapasok ang mga gawa ng dyablo, ang mga nagkukunwaring kapatiran, ang mga lobo, o kahit sa aming hanay, hindi dapat manggaling sa aming hanay anumang nakakatisod sa kawan ng Diyos. Bagkus pagtitibayin mo ang iglesyang ito, gawin mo kaming halimbawa, hindi lamang dito sa aming hanay, kung hindi sa mga iglesia na nangangailangan ng ganitong perspektibo. Si Hesukristo ang ulo ng iglesia at kami mga tagasunod lamang ng Panginoon. Darating ang panahon, lahat kami ay magdadala ng tao kay Kristo sapagkat yan ang pagdidisipulo.
Susunod kami sa iyo at gagawin mo lahat kaming tagapamalakaya ng tao. Kailangan namin ng mga halimbawa sa iglesia. Itinataas ko rin sa iyo ang lahat ng mga nangunguna sa gawain. Proteksyonan mo ang aming mga patotoo. Lahat ng mga hakbang na inihahakbang namin, selyuhan mo, Panginoon. Lahat ng salita na aming ipinangangaral ayon sa iyong salita, ay iyo pong selyuhan sa puso ng lahat ng mga anak mo na nagmamahal sa iyo. Ipinapanalangin din namin ang mga pastor sa bawat iglesia, hindi lamang dito sa Antipolo, kundi sa lahat ng dako kung nasaan ang iglesia ng Panginoon. Tulungan mo sila. Gabayan mo sila sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Magtayo ka ng mga katuwang nila sa gawain na hindi lamang susuporta sa pinansyal, kung hindi magiging mga pinuno din sa iba't ibang ministeryo ng iglesia. Tulungan mo kami na maging matapat sa salita mo. Alisin mo lahat ng uri ng pag-iimbot at maling motibo sa ministeryo. Gabayan mo kami na hindi kami lalayo sa salita mo at magiging matapat kami sa iyo. Patatagin mo ang fellowship ng mga lalaki. Patatagin mo ang ladies fellowship. Magtayo ka na magiging mga leader sa young people. Alam namin na sa panahon kami ng paghahanda, gawin mong mahinahon ang mga kabataang lalaki. Gawin mong mahinahon ang mga damdamin. Bigyan mo kami palagi na matatanda sa iglesia ng mga halimbawa sa pananampalataya. Panghuli, Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo. Marami kaming hindi nagampanan para sa iyong iglesia. Pero sa lahat ng salitang aming tinanggap ngayon, gawin mo kaming responsable. Anuman ang antas ng aming ministeryo, kung kami man ay tagapanguna, ay gawin mo kaming masikap. Kung kami man ay nagpapakita ng habag, ay gawin mo kaming masaya sa pagmiministeryo. Ang mga tagapagturo ay magturo na may kapangyarihan ayon sa otoridad ni Kristo. Ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay bigyan mo ng sigasig na mangaral ng Ebanghelyo. O Diyos, salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito po ang aming samot na langin. Amen.